Ang 9 angpao also symbolizes dun sa tinatawag natin period 9 and also para to enhance yung 9 prosperity wishes natin. Okay? So ano po yung mga importanteng kailangan natin? Okay, magsusulat lang po tayo ng mga wishes at ilalagay po natin sila sa bawat isang angpao po. No? At ilalagay po natin sila sa likod ng pinto in a very diamond shape. Okay? So yung ano po, no, pwede niyo po naman sulatin yung wishes niyo po, maybe sa piece of paper or something. But also, if meron po kayo ng libro po natin, okay? Ito po yung 2025. Okay, ano po yan, every year po kasi nagpapalit yung libro po natin, no? So tignan niyo lang po, every year, dito po sa part ng page 134. Okay, sa page 134, tulad ko po, in-scan ko na po siya, okay, at pin-read out ko po siya, at ika-cut out po natin siya. Yung pag-cut out na po natin yan, okay, itong mandala, okay, tapos dito po natin susulat yung ating wish, okay, pwede niyo po siyang gamitin ng pagsulat is pwedeng any ballpen, or most likely kung meron kayo red, mas better, no, para much more lucky. Okay, mas lalo na, nasa period 9 tayo, red is one of the lucky color. Tapos kapag tupiin lang po natin siya, and then ilagay lang po natin siya sa loob. Like this, no, ganito yung pagtupi, ilagay lang po natin siya sa loob ng ampaw, at i-form po natin siya in a diamond shape. Okay? So, meron po tayong 9 na ampaw here. At every each of the ampaw, meron po siyang 9 wishes. Okay? Sa mga nakagawa na po nito nung previous years, okay? So, ang ginagawa lang po natin, pwede niyo po siyang palitan, mga around 28 or 29 po, no? Pinaka-the best, no? 28 kasi ng gabi, yung sa Disperas, or mismong 29, yung mismong Chinese New Year po natin. Sa mga gusto naman po humabol, kung sakali po, no, dito sa 9 angpaw na to, kung napanood niyo lang po itong video at tapos na po ang Chinese New Year, don't worry, pwede pa naman po kayo humabol. Basta i-follow niyo lang po dito po sa book natin, meron nakasulat na mga installing lucky charm. Okay? So kapag may nakasulat po installing lucky charm, you can still do this, okay, sa bahay niyo po or even sa mga office niyo po or sa business niyo po. Ilagay lang po siya sa likod ng pinto at ilagay po yung siyam na angpaw. And sa mga nakagawa po pala ng mga previous natin dito sa 9 angpaw, okay, so doon sa mga luma po nating wishes, syempre buksan po natin, tignan din po natin kung ano po sa mga wishes natin yung mga natupad din po. Okay? At least makatatlo man kayo or apat kayo, that's the best already, no? At meron ba man sa inyo mga nakabingo, comment below, okay? Para sabihin niyo po sa amin kung how effective po talaga itong method ng 9 diamond angpaw sa pinto po natin. Okay? Yeah, so ngayon po, tignan lang po namin, no? Kung sa amin po, some of the wishes na nagtupad. Ito po yung sulat po ng aking anak. Nagre-request siya ng turtle Lego set. Hindi po namin alam na sinulat niya ito at nagkataon po, ito po ang kanyang Christmas gift. Yay! Okay, para to learn more about sa mga feng shui tips natin, no, don't forget lang to follow our social media pages. Okay, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Mapapanood niyo po rin dito sa mga sa Facebook Reels and also dito po sa atin sa Instagram. Okay, and also follow me in my YouTube channel, Coach Johnson Chua.